Kaugnay sa pinakabagong anunsyo ng Pangulo at iba pang malalaking issue, kausapin natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, good afternoon, Rafi. Good afternoon sa lahat na nakikinig sa atin sa inyong programa at nanonood. Opo, iniinunsyo po ng Pangulo ngayong umaga yung pagpapasampa ng kaso kay Sara Diskaya at ilan pang personalidad kaugnay sa questionabling flood control project sa Jose Abad Santos, Davao Oriental. Paano po umantong sa ganitong rekomendasyon ng Pangulo? Meron naman kasi syempre ang mga nag-iimbestiga naman to like the DPWH nagbibigay naman ng update sa Pangulo. At kapag nakikita naman din ng Pangulo at naibigay sa Pangulo ang mga tamang report, yun naman po ay isang ayunan para maisampa agad yung kaso or mai-recommenda na maisampa yung kaso. Bakit po kaya ang Pangulo mismo ang nag-anunsyo nito? Kailangan po kasi ang Pangulo tutok talaga po kasi ito po yung ang gusto po kasi talaga ng Pangulo sa ngayon ay mapanagot ang lahat ng sangkot. Kaya po tutok ang Pangulo sa mga nai-report na tulad nito. Medyo napuputol lang po yung ating komunikasyon. Kinumpirma rin po ngayong umaga na nagbitiw sa pwesto Kanina pa po nagkakaproblema. Opo. Kinumpirma na nagbitiw rin din po sa pwesto si Justice Undersecretary Jojo Cadiz. Ano pong dahilan nito? Ang sa akin pagkakaalam ay nagbigay lang po siya ng courtesy resignation sa DOJ. Pero kung ano po ang dahilan po nito, wala po tayong personal na knowledge. Kasi magkakasunod po sa ICI naman nagbitiw. Itong si ICI Commissioner Singson. Ano pong thoughts dito ng Palasyo ng Malacanang? Ano po, again? Sorry po. Opo, magkakasunod po kasi yung mga nagbitiw, pati si Commissioner Singson sa ICI. Ano pong thoughts dito ng Malacanang? Kung hindi po natin mapipigilan, kasi kung si Sec Babe Singson po ay tungkol sa kanyang kalusugan at sa security ang kanyang idinadaing, muli, ang Pangulo po ay nagpapasalamat po dahil napakalaking tulong po ang nagawa po ni Secretary Babe Singson sa ICI. At hindi naman po natin mapipigil kung sarili pong kalusugan ang iniinda po ni Secretary Babe Singson. Meron na ho bang napipisil na kapalit si Singson? Wala pa po na pag-uusapan sa ngayon. Sa panayam po ng unang balita kay Ombudsman Remulla, tingin raw niya ay 1 o 2 buwan na lang ang ICI. Ganito po ba yung direksyon ng komite? Hindi pa po rin namin napag-uusapan sa ngayon ang patungkol po dyan at ngayon po kasi nakikita po natin kung gano'n din po talaga kasigasig ang ombudsman na sa pamamagitan ng mga dokumento na naibigay po ng ICI, ng DPWH, ng ibang ahensya, nakikita po natin na talagang tutok din po ang ombudsman sa mga kaso po ng mga anomalyang flood control projects sa infrastructure. So with that, siguro pag-aaralan po ito ng Pangulo. Opo, hingin din po namin yung inyong reaksyon. Sabi kasi ni Congressman Duterte, ginagamit daw ng administrasyon ng ICI bilang political weapon para ilihis daw yung atensyon ng publiko at pahinain yung pamilya Duterte bago ang eleksyon sa 2028. Ano pong masasabi niyo roon? Ang ibig po sabihin nun, ang mata nila ay nakatuon na sa 2028 elections, samantalang ang Pangulo ay inaayos ang mga usapin tungkol sa mga anomalyang flood control projects. Hindi po yata dyan ang direksyon ng ating Pangulo. Unang-unang ICI po ay isang independent commission. Marami na po mambabatas, marami na po ang tao na gumalang sa pagpapatawag ng ICI. Parang bukod tangi lamang po yata siya ang ayaw intindihin at ayaw galangin ang patawag ng ICI. Tandaan po natin, kapag ka naman po walang itinatago, hindi naman kailangan magtago at malaya po siya magsasabi kung ano kanya mga saloobin, ang kanya mga facts, mga data tungkol sa mga issue na ibinabato sa kanya. Ang Pangulo po ba willing na mag-volunteer na magtungo sa ICI para sabihin yung kanyang nalalaman tungkol sa mga flood control projects? Bakit po kailangan mag-volunteer? Siguro po kung sino man po ang nag-akusa sa kanya, ang gusto po ng Pangulo, pumunta po siya sa Pilipinas. Dito niya panumpaan ang kanyang mga bintang. Nakapag-desisyon na po ba kung magtatakda ng monetary reward sa makapagbibigay ng impormasyon sa ika-aresto po ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico? Ayon po sa DILG ay hindi naman po ito kinakailangan. So hindi po kailangan, pero ang panawagan po nila sa publiko, lalo na sa mga Pilipino abroad, magsumbong, magbigay ng impormasyon. Kung makikita nila itong si Zaldico, hindi ba makatutulong kung meron ding monetary reward?
Pag-aaralan po yan dahil ngayon po ang sabi po ng DILG ay hindi pa po napapanahon. Mhm. Anong masasabi niyo po, ilang araw nang hindi nagpapakita sa Senado si Senador Bato de la Rosa? Siya naman po ay dating pulis, siya naman po ay mambabatas at alam po natin na dapat lamang sumunod sa batas at hindi po magandang bigyan ng advice na siya'y magtago at hayaan na lang natin ang pulis ang maghanap sa kanya. Mas maganda po sumunod siya sa batas at kinakailangan po na yung trabaho niya. Wala naman po kasi sa ngayon po, siguro na doon lang po yung takot niya nung nabanggit na di umano may warrant of arrest. Pero sa ngayon po ay wala naman pong pagtukoy sa nasabing issue. So wag niya po sanang i-shortchange yung mga taong bayan na bumoto sa kanya. At kailangan po magtrabaho talaga. Panghuli na lamang po, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado yung 2026 national budget. Sa tingin niyo po, kaya mapipirma ito ng Pangulo bago matapos ang taon? Ayaw po ng Pangulo ng reenacted budget. Alam po ng lahat yan. So pipilitin po yan, aaralin, kahit hindi na po matulog ang Pangulo para maaral po yan, para lamang po hindi magkaroon ng reenacted budget. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Isinalang ulit sa auction ngayong araw ang 4 na sasakyan ng mga diskaya na hindi na ibenta sa unang auction noong November 20. Update po tayo sa ulat on the spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Connie, 2 lamang sa 4 na sasakyan ng mga diskayang isinubasta ngayong araw dito sa Bureau of Customs ang nabili. Ito ay ang Toyota Tundra na nakuha ng sole bidder sa halagang 3,480,000 pesos at ang Toyota Sequoia na nabili naman sa halagang 6 million pesos. Wala naman naging takers ang Rolls-Royce Cullinan at Bentley Bentayga. Yan ay kahit ibinaba na ang floor price o pinakamababang tatanggaping bid para sa 4 na sasakyan. Nang tanungin ng ilang bidders kung bakit di sila naging interesado sa dalawang nabanggit na luxury vehicle, sagot ng isa, masyado daw mahal. Kung ibinaba raw sana ng 50%, baka daw may kumuha. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng Bureau of Customs ang magiging sunod na hakbang para sa mga di nabiling luxury cars. Posible daw buksan nila ito to direct offers sa general public. Connie? Yes, Oscar. So, meron bang third auction pa kung sakasakali or aantayin na mapag-aralan itong 50% discount na sinasabi at hinihingi ng mga nag-auction? Yes, sa panayam na ibinigay ng Bureau of Customs kanina sa mga miyembro ng media ay sinabi nilang pinag-aaralan pa nila ang mga options, no, mga given options. Yan nga yung direct offer at kung ipapabid ba, pinag-aaralan niya maigit. Pero ang hindi nila daw kinukonsidera sa mga sandaling ito ay ipasira yung mga sasakyan na ito. Dapat daw ay magamit ito ng taong bayan. Connie? Okay. At ano pang ating nakikita ngayon? Kasi ito sa mga diskaya pa lamang ito, meron ba silang itinatrabaho pa na sinasabing nakasuhan na rin ng ombudsman patungkol dun sa kanilang mga ari-arian naman? Baka meron pang mga susunod na personalidad na may mga pagmay-ari din ng mga luxury vehicles na kukunin pa rin nitong Bureau of Customs. Ang pagtitiyak ng Bureau of Customs ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho at itong mga public auction ay posible daw maging masundan pa ng mas madalas. No? Pero kung meron mang nabanggit particularly sa iba pang mga issue ay hindi na to pinalawig pa ng tagapagsalita ng Bureau of Customs at nalimitahan na lamang doon sa nangyaring public bidding ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. nakisaya ang ilang kapuso stars sa dalawang magkahiwalay na pagdiriwang sa Batangas. Isa riyan ang makulay at masiglang Kabakahan Festival sa Padre Garcia, ang tinatawag na Cattle Trading Capital of the Philippines. Stellar performances ang inihatid doon ni kapuso artists Paul Salas, AZ Martinez, Jennifer Maravilla at Tala Gatchalian. Siyempre, hindi nila pinalagpas ang chance na tikman ang ipinagmamalaking beef caldereta Batanggenyo style.
Dinagsa naman ang pagbubukas ng Paskuhan sa lungsod ng Calaca. Nakisaya riyan ang ilang bida ng upcoming Kapuso series na House of Lies na sina Beauty Gonzalez, Mike Tan at Chris Bernal. May performance din after ng ceremonial lighting si Rita Daniela. Thankful naman sila sa naging mainit na pagtanggap ng mga taga-Calaca. History is made sa pagkapanalo ni Filipino table tennis athlete Kyle Brent Chavez sa Deaflympics 2025 sa Tokyo, Japan. Ayon sa Philippine Sports Commission, siya ang kauna-unahang Pinoy medalist ng palaro. Nauwi ni Chavez ang first bronze medal ng Pilipinas sa men's singles table tennis category. Good job! Regional TV News. May paguho ng lupa sa barangay poblasyon sa Hungduan, Ifugao. Ayon sa Hungduan Municipal Police Station, malawak ang naging paguho kaya isinara muna ang Tinok Hungduan Banawi Road. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta tulad ng Kiangan Tinok Bugyas Road. Kaway-kaway naman sa mga pinalaki ng sex bomb, oh. Sumakit ang ulo ko, sumakit ang bewang ko. Sex bomb, sex bomb. Get! Ow! Naku! Walang kupas pa rin ang sex bomb sa kanilang dance concert na na-witness ko kagabi. Hiyawan ng crowd sa pasabog na opening production number ng Sex Bomb. Tampok dyan, syempre, sina Rochelle, Jopay, Yvette, Weng, Monique at iba pang Sex Bomb girls. Nostalgia din ang feels ng muling kantahin ng grupo ang ilang hit iconic songs nila. Highlight din ng concert ang showdown ng Sex Bomb at Sex Balls na parody group noon sa Bubble Gang. Guest din sa concert ang UE Pep Squad. Spotted naman ang ilang Kapuso stars na nanood ng concert gaya nina Andrea Torres at Gabby Eigenman. High energy rin ang crowd na nag-enjoy at nakisayaw rin sa hits ng Sex Bomb sa concert. Kasama na ako. Update po tayo sa lagay ng Bagyong Wilma. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist, Benison Estareja. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Morning po, Ma'am Connie. Yes, sir. Saang direksyon na po ang tatahakin ng Bagyong Wilma sa mga susunod na oras? Sa mga susunod na oras po, tatahakin itong si Bagyong Wilma ang general direction na westward. So, ibig sabihin, maaari nitong tumbukin itong Eastern Samar or Dinagat Islands mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Afterwards, pagsapit ng Sabado hanggang Linggo ng tanghali, ito po ibabagtasin ng buong Visayas at sa hapon nasa may Solusina at pagsapit ng madaling araw ng Monday ay nasa may Northern Palawan. Saan sa mga lugar po posibleng magpaulan ng Bagyong Wilma? Kasi ang sinasabi, parang parehong direksyon na naman ito ni Bagyong Tino. Normal ba ho na parating nakatuon yung mga bagyong namuo ngayon? Tama po yung observation nila, Ma'am Connie, no? Kapag panahon kasi ng November and December, mas mababa yung mga tinatahak po na track ng ating mga bagyo dahil nga po malakas yung high pressure dito sa may Asia at ito nga po yung pagtulak din ng hanging amihan. So generally nagla-landfall po ang mga ito, no? At yung ating assessment naman, yung mga magkakaroon ng mga pag-ulan in the next 24 hours, itong Bicol region and Eastern Visayas, pinakamalalakas po ang mga pag-ulan dyan, posibleng 100 to 200 millimeters or posible yung mga malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. And then other areas pa kagaya ng Central Visayas, Negros Island region, Western Visayas, simula po bukas hanggang sa Sunday, malalakas din ang mga pag-ulan. Maging dito rin po sa malaking bahagi ng Kabikulan pa rin. I see. At gaano ho karaming ulan yung posibleng ibuhos nitong Bagyong Wilma sa mga maapektuhang lugar? Nakikita natin kasi itong si Bagyong Wilma, mas marami siyang dadaling ulan as compared sa hangin. Yung 100 to 200 millimeters po na dami ng ulan, equivalent po yan sa hanggang 200 liters per square meter sa loob po ng isang araw. So magkukos po talaga ito ng mga malawakang pagbaha. Hindi lang doon sa mga typical po ng mga binabahang low-lying areas, yung pag-apaw din ng ating mga kailugan doon, mataas ang chance at mataas din po ang chance ng mga pagguho ng lupa. And given nga na nagkaroon ng mga pag-ulan
dahil sa mga nagdaang bagyo, medyo saturated pa rin yung lupa at mataas nga yung prone pa rin po sa mga pagbaha. At dito po sa Metro Manila, ano ho ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend? For Metro Manila, we're not seeing naman po na directly maapektuhan nito tayo nitong si Bagyong Wilma, maging yung mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon, yung shear line o yung banggaan po ng malamig na amihan at mainit na hangin galing sa silangan, ito po yung magkakos ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga nearby areas pagsapit po ng Sunday and Monday, generally mga light to moderate rains. At ito na ho ba ang huling bagyo natin sa taong ito? Sana ho, yes. Sana po talaga, Ma'am Connie. We're expecting kasi pagsapit po ng December 1 or 2. So hindi pa rin natin nirule out na magkakaroon tayo ng pangalawang bagyo for December, but at least mga 5 to 6 days after nitong si Bagyong Wilma, wala namang tayo nakikita panibago. Maraming salamat po sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Salamat po. Weather Specialist Benison Estareja. Huli cam sa Virginia, USA. Sa dilim, makikitang gumagalaw ang nanloob sa tindahan ng alak. Isang raccoon. Palakad-lakad ito sa mga nabasag na bote at nagkalat na alak. Ang tila lasing ng raccoon sinubukan pang umakyat sa estante pero nahulog. Kinabukasan, dinatnan ng isang empleyado ang naiwang kalat at sa banyo ng tindahan, natagpuan ng raccoon na nakatapa dahil sa kalasingan. Dinala siya sa isang animal shelter para palipasan ang hangover. Pagkatapos, matagumpay na naibalik sa wild ang raccoon. Ito ang GMA Regional TV News. Namatay ang ilang tupa sa General Santos City matapos mahawanan umano ng isang tupang nagpositibo sa rabies. Nakatali sa kulong yan ang tupang tila agresibo. Isa yan sa mga pinaniniwalaang nahawa sa isang tupa na nagpositibo sa rabies noong November 26. Yun daw ang unang kaso ng rabies sa tupa roon ayon sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory Region 12. Ayon sa City Veterinarian, posibleng nakagat ng isang stray dog o asong gala ang tupang nagka-rabies. Kumuha na ng blood samples ang mga taga-City Veterinary Office mula sa mga tupang may sintomas ng rabies para suriin sa laboratorio. Nagsagawa na rin doon ng anti-rabies vaccination pati disinfection. Sa ngayon, 25 kaso na ng animal rabies ang naitala sa lungsod, kabilang ang kaso ng tupa. Eto na naman tayo, no? Dahil may kinaaliwan ang eksena po ng isang fur baby sa Bataan habang naghihintay sa kanyang pagkain. Ang kanya kasing pagkataka, mukhang hindi na matansya. Pakiserve na nga. Ang 5-year-old Shih Tzu na yan, halatang-halata ang pagiging mainipin. May paiyak-iyak pa siya, oh. Kwento po ng pet owner na si Ram, pinapalamig niya noon ang mainit pang pagkain ng Shih Tzu, kaya tila naiinip ang alaga. Good boy pa rin naman ang alaga na kahit may pag-amba sa pinapalamig na pagkain, naghintay pa rin siya sa signal bago kumain. Sa huli, nakain niya rin naman ang lutong pagkain. Ang video na yan, may mahigit 600,000 views na online. Trending! Ikaw ba naman nakikita mo na, naaamoy mo na, di ba? Talagang matatakam ka. Pero ang galing din ng disiplina ng ibang aso, no? Hanggat hindi mo Yes. inuutusan talaga, hihintayin niya. Mas may disiplina pa nga sila kaysa sa tao. Yun na nga. Galing. In a span of days, nadagdagan pa ang Best Actor accolades ni Kapuso actor Dennis Trillo. Si Dennis ang itinanghal na Asia's Best Actor sa Asian Academy Creative Awards 2025 sa Singapore. Para yan sa kanyang pagganap bilang Domingo Zamora sa award-winning Kapuso movie na Green Bones. Sa isang post, nagpasalamat si Dennis sa award at sinabing panalo ito ng Pilipinas at ng Pilipino. Binati naman siya ng ilang co-Kapuso actors. Si Vice President for Musical Variety Specials and Alternative Productions for GMA Entertainment Group, Gigi Santiago Lara, ang tumanggap ng nasabing award. Si Santiago Lara ang AACA Ambassador ng Pilipinas. Ito lang ding linggo ay kinilala si Dennis na Best Actor sa 41st PMPC Star Awards for Movies para sa nasabing pelikula.